Siyempre live tayo kaya nagkakaroon ng mga ganyang pagkakamali. Ayan, ulitin na natin. Pakilala, ayan, tawagin na natin ating partner, trainer for tonight. Yan, si Coach Romer Alberba. Ayan, okay. So, napakaganda naman ng video na yan. Thank you so much, Coach Junel. And syempre, alam ko, ang gumawa nito si Coach Jen. So, appreciate po, no? Natawa naman ako dun sa isang video na may lunar na ako dun. Praise God. Ayan. So, thank you rin po, Sir Junex. Good evening po. So, let me share my screen. Good evening, TRM family. Oh, nakita ko si Ma'am Martin dito. Good evening, Ma'am Martin. Nandito ang aking CEO, Sir Lawrence. Yan. Alright. Excited po ako sa i-share ko po sa inyo. Okay na po yung ano ko, slides. Nakikita po yung slide. Yes, coach. Yes, Coach. Ayan. Thank you po. Alright, so again, good evening po, PRM family. Salamat po sa time nyo na pag-attend dito and very excited na may share po sa inyo itong topic natin ngayon. So this is my topic, online, the new trend, artificial intelligence and the IMG mission. So sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa short background lang po, no? So my name is Romer Alberba, again, former DepEd teacher dito po sa Cavite. Isa sa mga financial coach and financial literacy advocate, a green jacket, executive marketing director dito sa IMG, and isa rin po sa mga na-recognize as millionairing earner dito sa IMG. And of course, a follower of Lord Jesus Christ. So, dahil Sunday po ngayon, no, siguro kukunin ko na to as opportunity to share one of my favorite verse dito sa one of my favorite verse sa Bible. So, let me share. So, Sunday naman, sana pagbigyan niyo ako na i-share po sa inyo to. So, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal lives. So kung hindi mo pa po nababasa to or naririnig, I hope na basahin mo ito. Okay? Kahit sa internet, i-search mo kung ano tong ibig sabihin ng verse na to. And I pray na na i-touch ka ni Lord sa pamamagitan ng verse na to. John chapter 3 verse 16. So huwag niyo pong kakalimutan, God loves you. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo or kung may katabi ka dyan, God loves you. Ayan. Sabihin nga po natin sa chat box. And God loves you. And alright. Sige, let's move on. Thank you. Ayan. So, short disclaimer. Hindi pa po ako expert sa paggamit ng AI. Okay? So, hindi pa po ako expert. Ang i-share ko lang po sa inyo yung mga alam ko or natutunan ko sa paggamit ng AI na to. So still, okay, still po, I am learning. Okay, learning pa rin po ako dito sa AI na to. So good news dahil may mga natutunan na rin po ako, yun po yung i-share ko po sa inyo. And I pray na makatulong din po ito sa inyo. And disclaimer 2. Itong training na to is part 2. Okay? So sa mga hindi pa po nakakanood ng part 1, ayan, so ang pamagat ng title na to sa YouTube ay The New Trend, ChatGPT and the IMG Mission. So yan po yung part 1. So ano ba yung matututunan nyo dito sa part 1? Ayan, so matututunan nyo po sa part 1 na ang ChatGPT or ang AI ay isang tool lang para magawa ang mission ng IMG. So isa yan sa matututunan po ninyo. So lagi nyo tatandaan, so lagi kayong bumalik sa basic and simple tools. Okay? So yung one pager, yung SSBYF po natin. So yun po yung mga natin, yun yung mga tools natin. So itong AI na i-share ko po sa inyo or itong ChatGPT ay isa lang sa mga tool na pwede nating magamit or pwedeng makatulong sa atin para mas ma-share natin ang mission ng IMG, lalong-lalo na sa online. Okay? So yan po isa sa mga matututunan nyo sa part 1.
Alright, matututunan nyo kung ano ba talaga yung ChatGPT. So, in-explain ko po doon ano ba yung ChatGPT. So, matututunan nyo rin yan kapag napanood nyo yung part 1. At syempre, ito, isa sa mga napaka-importante na matututunan nyo sa part 1, yung prompt. Ayan, so ito yung paraan kung paano natin makakausap ang mga artificial intelligence. So lahat ng AI ngayon, sa internet, especially ChatGPT, kailangan natin ng prompt. Ito po yung way para makausap natin ang artificial intelligence. So, isa rin to sa mga matututunan nyo kapag napanood nyo na po yung part 1. Matututunan nyo rin yung 3 levels of prompt. So, meron tayong good, better, and best. Okay? Good, better, and best na level of prompt. So, matututunan nyo rin po yan sa part 1. And syempre, tinuro ko din doon yung structure ng detailed prompt. So merong structure sa isang detailed prompt. So yan po yung isa sa mga tinuro ko sa part 1. At lastly, diniscuss ko doon yung step-by-step process kung paano ka makakagawa ng Facebook post, unlimited Facebook post, okay, na hindi mo kailangan mag-copy-paste sa ibang IMG member. So pwede mong gamitin ang AI or ang ChatGPT para makagawa ka ng Facebook post na relatable and targeted yung audience mo, okay, sa pamamagitan ng AI. So pwede nyo pong magamit ito. So with image, okay, so again, tinuro ko din doon kung paano ka mag-generate ng image para hindi mo na kailangan mag-copy ng mga images sa mga IMG members. So tinuro ko din po 'yon sa part 1. And so ito po yung title, The New Trend ChatGPT. So pwede niyo pong i-scan itong later i-send ko po yung link. Don't worry, wag po kayong mamaya niyo na lang po panoorin, no. So di-discuss ko po yung part 2. So magdi-discuss tayo sa part 2. So ang training na to ay para sa iyo kung number 1, gusto mong magkaroon ng personal brand sa social media. Yan. Sino yung gusto ng personal brand? Gusto niyo ba ng personal brand sa social media? Sige nga po, can you type personal brand? Kung gusto niyo po na makilala din po kayo sa social media with your personal brand. Yan, si Ma'am Rachel, ayan, si Ma'am Merlin, gusto niyo ng personal brand, si Ma'am Lizelle. Okay, so praise God. So ibig sabihin, para sa inyo itong training na to kasi yun yung main topic natin. Okay? Yan. Okay, good. Okay, ibig sabihin, tama yung training na pinasukan niyo po ngayon. So, yan po, kung gusto mong magkaroon ng personal brand sa social media, itong training na to ay maganda po para po sa inyo. Pangalawa, okay, kung nahihirapan ka ng gumawa ng content sa social media, nahihirapan ba kayo? Can you type me kung ikaw to? Nahihirapan kang gumawa ng mga content sa social media, paggawa ng mga Facebook posts or di kaya paggawa ng mga Facebook Reels. Yan. Okay, me. Okay, so marami pala. Okay, so congratulations again kasi okay, para sa iyo itong training na to. Number 3, ayan, ito. Maraming guilty dito, no? So ako din po, dumaan din po ako dito. Ayan, lagi na lang copy-paste method ang ginagawa mo sa mga Facebook posts. So kung ikaw to, kung lagi na lang every time na may dumaan na Facebook post, copy ka na lang. So yun na lang yung post mo sa Facebook mo. Okay, kung ikaw to, ayan, para sa'yo din tong training na to. Okay? And eto, sigurado ako marami to. Kasi isa ako sa mga ganito eh. Mahihain ka sa offline, kaya gusto mong itry ang online marketing through social media. Meron ba dito? Mahihain kapag mag-a-approach sa mga kakilala o di kaya sa mga malapit sa kanila or mga kapitbahay nila. Okay, so kayo ba to? Ayan, kung ikaw to, ibig sabihin para sa'yo din itong training na to. Okay, so congratulations dahil nandito ka ngayon, mapapakinggan mo yung training natin. Yan. And most importantly, yan, para sa'yo to, okay, kung ready ka nang mag-adopt ng new knowledge, techniques, and innovative practices. Kung ikaw yung tipong willing na matuto, kung ikaw yung tipo na willing na mag-adopt sa mga new trend or sa mga bagong ngayon na tools na pwedeng magamit,
Okay? So kung ready ka na i-adopt itong mga bagong knowledge na to, ibig sabihin para sa iyo din itong training na to. Okay? So are you ready to adopt new knowledge, techniques and innovative practices? Ayan, can you type R kung ready na po kayo? Sige nga, tingnan ko nga yung mga ready na. Okay, congratulations sa mga nag-type ng R. Okay, so ayan. So tama, no? Lagi nga sinasabi sa atin ni Sir Joen. So as IMG member, dapat para tayong water. Okay, so we need to flow like a water, sabi nga ni Sir Joen. So ibig sabihin kailangan sumabay tayo, okay, sa kung ano yung mga changes nangyayari. Okay, sa ano natin, lalong-lalo na sa technology. Para yung ginawa natin last time nung nagkaroon ng pandemic, 'di ba? During pandemic, so ang IMG nag-adapt. Okay? So nag-online marketing tayo, nag-Facebook ads, nag-email marketing. So ginawa natin lahat 'yon. So ngayon po, ito po gusto ko pong ipaabot sa inyo. Ngayon, kung papansinin niyo po, ang bagong trend na ngayon is ang paggamit ng AI. Kaya kung tayo as IMG member, kung hindi tayo mag-innovate, kung hindi tayo susunod okay sa trend ngayon, baka tayo yung mahuli. Okay? Baka mahuli po tayo. Kaya thank you so much sa ating mga leaders dito sa TRM dahil binigyan tayo ng chance na mag-share. Okay, mag-share ng mga natututunan natin about AI. So isa to sa mga pinag-aaralan ko hanggang ngayon. Okay? So let's start. Yan, so are you ready sa part 2? Okay, so again, this is my title, How ChatGPT Can Help Us to Build Our Personal Brand. Okay, so disclaimer 3, no? So ako po, dahil nga ngayon ko lang ito natututunan, ngayon ko lang din sinisimulan na mag-build ng personal brand gamit ang AI, gamit ang ChatGPT. Okay, so kaya gusto kong i-share po sa inyo kasi naniniwala ako na makakatulong talaga ito. Okay, so ang dami ko rin na-realize, okay, na marami rin ako na-realize habang ginagawa ko to ngayon na mag-build ng personal brand. And mamaya i-share ko po sa inyo yung mga realization na yon. Okay, so this is my objectives. Discuss how personal branding can help us in social media. Show how ChatGPT can help us to figure out our personal branding in social media. And number 3, demonstrate how to use proper prompt to figure out our personal branding in social media. So yan lang, 3 lang ang objective ko ngayon. So parang teacher, no? May objective. Parang lesson plan. Pero makakatulong sa inyo to para maintindihan nyo yung flow ng ng training natin. Okay? So what is personal branding? Ano ba yung personal branding na yan sa Romer? Okay, kung ngayon nyo lang po narinig to, ayan, i-share ko po sa inyo. Personal branding, in layman's term, ito yung reputation mo online. Okay, from the word reputation, ito yung pagkakakilala sa'yo, okay, sa online. So question, tanungin mo ngayon yung sarili mo. Okay, yung mga tao nakakakilala sa'yo or sa social media, okay, ano yung tingin mo ano yung sa tingin mo personal brand mo sa kanila? And another question, yung sa tingin mo na personal brand na tingin nila sa'yo, yung ba yung gusto mo na maging personal brand? Yan. So yan yung mga tanong na dapat tinatanong natin. So personal branding, ito yung reputation mo online. So paano nakakatulong ang personal branding sa social media? Okay, paano nga ba? Okay, ito yung mga sasagutin natin. Number 1, pag meron kang personal branding, mas mabilis kang makilala. Okay, kapag na-build mo na yung personal branding mo, mas mabilis kang makilala. Okay, bigyan ko ng example. For example, si Searching Kitan. Okay? Pag narinig niyo yung word, yung pangalan ni Searching Kitan, sigurado ako pare-parehas tayo na naiisip. Okay, pambansang ano yung niya? Ano yung lagi niyang sinasabi? Siya yung pambansang nakalimutan ko tuloy. Okay. Pambansang ipunaryo. Yan, ipunaryo. Yan yung mga ginagamit niya ng word. Okay? So, wealth coach. Ayun, tama si Sir Jack. Okay, yun yung nasa dulo ng dila ko, si Sir Jack. Buti na lang nandyan ka. Pambansang wealth coach. Okay, so isa yan sa brand ni Sir Chinkitan. Okay, and yan yung branding ni Sir Chinkitan.
So, ibig sabihin, kapag na-build na natin yung personal brand natin, kahit sinong tao, alam nila kung sino ka. Okay, so isa yan sa advantage ng personal branding. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Pag binanggit yung pangalan mo sa social media, ano yung unang maiisip nila? Okay, ako personally, pag nabanggit yung pangalan ko na Romer Alberba, okay, tingin ko wala pang magsasabi. Kasi hindi ko pa na-build yung personal brand ko. Okay? Pero, okay, ito, sige, bigyan ko kayo ng example. Okay, mamaya, yan ko yung mga ibang IMG member. Okay? So, number one mas mabilis kang makikilala. Yan yung advantage kapag meron kang personal brand. Number two, nagkakaroon ng tiwala ang mga tao sa'yo. Okay? Siyempre, kapag meron ka ng brand, okay, mas magtitiwala na yung mga tao sa'yo. Parang pagbili mo ng mga gamit. Okay, pagbili mo sa SM, okay? Kunyari pumunta ka sa SM, ano yung mas pipiliin mo, yung branded o yung hindi kilalang brand? Okay? Kung meron kang budget, halimbawa, let's assume meron kang budget, meron kang pera. Ano yung mas pagkakatiwalaan mo? Yung branded ba o yung hindi kilalang brand? Siyempre, no, kapag meron tayong budget talaga, siyempre, okay, mas magtitiwala tayo sa branded. Tama? So the same sa social media. Ganun din po sa social media. Ganun din po yung kalakalan sa social media. Okay, kung meron kang brand, okay, kung meron kang personal brand sa online, mas magtitiwala sa'yo yung tao. Kaya napaka-importante talaga. Okay? Kaya sobrang excited ako na i-share sa inyo itong topic na to. Kasi dapat lahat tayo magkaroon ng personal brand. Okay? Yan, branded. O, di ba? Lahat tayo, syempre yung branded. Number three, mas madaling mag-recommend. Okay? Kapag meron ka ng personal brand, let's assume ikaw nakilala ka na sa social media. Marami ka ng follower. Marami nang nagtitiwala sa iyo. At kapag nag-recommend ka ng isang product, sigurado ako, okay, marami ang maniniwala agad. Tama? Okay? Yan yung kagandahan kapag meron kang personal brand. Okay? So, halimbawa, yung mga ambassador or ambassadress, di ba? Dahil kilala na sila, yung mga follower nila, halimbawa si Miss Cheryl Cosin. Okay, bakit siya ginawang brand ambassador or brand ambassadress ng Kaiser? Okay, kasi marami nakakakilala sa kanya. Meron siyang personal brand. So ngayon, dahil siya yung brand ambassadress natin, lahat ng mga followers niya, okay, mas madali silang magtitiwala sa Kaiser kasi meron silang tiwala kay Cheryl Cosin. So ganun ka din, okay? So tayo, dapat i-build din natin yung personal brand natin. Malay mo, balang araw, ikaw na yung invite ng Kaiser. Dahil sobrang na-build mo yung personal brand mo, ikaw na yung gagawa ng poster. Okay? Ikaw na yung gagawa ng poster ng Kaiser. Ikaw may hawak ng Kaiser Health Card. Kidding aside, no? So yun po yan. So mas madali kang makakapag-recommend ng mga financial products kasi meron nang nagtitiwala sa'yo or mas marami nang nagtitiwala sa'yo. Yan. May tanong si Ma'am Judy, paano po? Okay, mamaya po yan. Sasagutin po natin. Number 4, nagkakaroon ka ng loyal audience. Yes. Siyempre kapag meron ka ng personal brand, meron ng mga loyal na follower, meron ng mga loyal na audience, na pati itong mga audience mo, itong mga follower mo, i-recommend ka na rin nila. Okay, i-recommend ka na rin nila. For example, ako, okay, so naghahanap ako ng basketball shoes. Okay, and then nakabili ako ng isang branded na shoes. Let's assume Nike. Okay, and then yung Nike na yun na sobrang nagustuhan ko. So ako as nakaranas ng brand na yon, i-recommend ko din sa iba. Bakit? Kasi okay, naging loyal na ako doon sa Nike. So ganun din po dito. Okay, kaya kapag meron kang personal brand sa online, yung mga audience mo or yung mga follower mo, sila na rin yung magre-recommend sa'yo. Okay? So yun po yun. Yun po yung kagandahan kapag meron kang personal brand.
okay, sa social media. Kaya dapat isa to talaga sa mga i-build natin, okay, dito sa IMG, okay, as IMG member. Okay? And lastly, number 5, mas makakatulong sa iyo ito in long term. Okay? Ang personal branding, ito po ay for long-term purposes. Okay? Ngayon, kung sa tingin mo ang IMG career mo ay pang short term lang, okay? So hindi mo na kailangan ng personal brand kasi pang short term ka lang. Pero kung iniisip mo, gusto mo na maging long-term yung business mo dito sa IMG, I highly recommend na mag-build tayo ng personal brand. Yes, dapat mag-ano ka ng personal brand para in long term, okay, dahil mas kilala ka na, mas ire-recommend ka ng ibang tao. At syempre, mas pagkakatiwalaan ka. Okay? At syempre, kapag nangyari yon, mas makakapag-build ka ng team. Tama? Okay, so yan po yung isa sa mga advantage or 5 advantage ng personal branding. So marami pang mga advantages ng personal branding. Pero itong top 5 na to, okay, so again, I hope isa to sa mga maging dahilan para mag-start na rin kayo na mag-build ng personal branding nyo sa online. Alright? Okay, so let's move on. So ito po, yung mga ilan na may personal brand na sa IMG. Okay? So tingnan niyo po ito ha. Number 1, okay, si Ate G. Ayan, si Ate G. Si Coach G. Isaal. Sigurado po ako dito sa IMG, kilala niyo na siya. Okay, bakit? Kasi na-build niya yung personal brand niya. Na-build niya na yung personal brand niya. Imagine, no? 366 followers. Kaya hindi nakapagtataka na laging nagta-top 1 sa TRM si Ate G. Okay, bakit? Kasi na-build niya yung personal brand niya. Agree? Yan. So, sino pa? Siyempre, nandito ang ating Lodi. Okay? So, nandito ang ating kapatid. Ayan, si Sister Eliza. Ayan. So, siya yung isa sa mga ano ngayon eh. Isa siya sa mga very trending. Okay? Ang kanyang mga uh, ang kanyang mga content. Okay? Bakit? Dahil na-build na niya yung brand niya. Imagine, na-invite na siya sa unang hirit. Na-invite na siya sa mga TV station, okay, dahil na-build niya na yung kanyang brand. Okay? So, imagine kung kagaya ni Sister Eliza, mag-build din natin yung ating online branding. Okay? Or ang ating personal branding sa online. Okay? So, yung mga result ni Sister Eliza, possible din na magkaroon din tayo ng mga result na ganon. Tama? Okay, so sino pa? Siyempre, nandito ang ating isa sa mga EVC, okay, dito sa IMG, si Coach Malvin Yanyo. Isipin niyo po ito, 54 followers. Okay, and last time binisit ko yung kanyang Facebook page, grabe. Okay, kaka-post pa lang niya, ang dami niya nag-share, ang dami ng mga comments. Okay, sigurado ako, okay, sabi nga ni Sir Malvin sa akin, nagsisimula pa lang siya. Imagine nagsisimula pa lang siya na i-rebuild ang kanyang branding sa online. Pero dahil nakilala na siya ng Facebook, o yung algorithm ng Facebook, nakikilala na rin siya. Okay, dahil nakikilala na rin siya, consistent yung posting niya, consistent yung mga pinopost niya, nakikilala siya ng Facebook algorithm, at the same time, mas nakikilala din siya ng mga followers niya. Okay? Kaya, again, sino pa yung mga natin? Kilala na natin dito. Siyempre, ito, hindi mawawala. Okay, ang loading natin dito sa IMG. Okay, si Sir Dave Vallejos. Okay, imagine, no? Very simple lang yung mga video ni Sir Dave, pero grabe yung mga nag-share. Grabe yung mga comments. Okay, nakita ko yung mga ano niya, yung mga Facebook Reels niya. Parang walang ka-effort. Okay, walang ka-effort yung pagpo-post niya ng video, pero ang daming shares, ang daming follow, ang daming nag-share, ang daming nagko-comment, ang daming nag-how. Bakit? Kasi meron na siyang personal brand. Okay? Meron na siyang personal brand. Okay, nakita niyo na ba yung kanyang social media? Nakita niyo na ba yung mga nagko-comment, nag-share ng kanyang post? Okay, bakit kaya nila sinishare? Bakit kaya sila nagko-comment? Kasi kilala na si Sir Dave. Meron na siyang personal brand sa social media. Okay? So imagine kung ikaw din nakapag-build ka rin ng personal branding sa online.
At sigurado ako, yung mga post mo, sinishare na rin yan ng mga ibang tao. Okay? So, sino pa? Ayan, si Dr. Gigi Disu nga. Ayan, imagine 441 followers. Grabe, ang daming followers. Kaya hindi nakapagtataka na every time ng convention, sila yung mga awardee. Bakit? Kasi hindi na mahirap sa kanila yung mga share list. Kasi yung share list na mismo, yung naghahabol sa kanila. Yung share list na mismo yung lumalapit sa kanila. Kasi nga, meron na silang personal brand sa online. Okay, gusto niyo rin po ba yung ganito? Can you type yes kung gusto niyo rin na magkaroon ng personal brand sa online? Okay, yes, lahat tayo. Okay, ako po, nako, sinisimulan ko na rin. Talagang isa to sa mga main focus ko ngayon sa online. Mag-build din ng personal branding. Yes, lahat tayo. Sama-sama tayo dito. Magtulungan po tayo para makapag-build tayo ng personal branding. Ayan. So, sino pa? Ito, syempre. Okay, hindi mawawala si My Money Doctor. Ayan. Dito sa IMG, kilala na natin siya di ba? Pag narinig natin yung Money Doctor, alam na natin agad. Doc Jaime Lorenzo. Tama? Okay, kasi nga, na-build na nila ang kanilang personal branding. At syempre, nandiyan din si Miss Rowan Celis. Okay, so isa sa mga pinakaunang napanood ko na video sa YouTube. Okay, si Miss Rowan Celis. Okay, talagang na-build na niya ang kanyang personal brand sa online. Ito sa Facebook to sa YouTube marami din siyang mga subscriber. Alright? So I hope nakukonvince ko na kayo na maganda na magkaroon tayo ng personal branding. Okay? Can you type convinced kung nakukonvince ko na kayo? Kasi kung hindi ko kayo makukonvince, walang silbi yung ituturo ko sa inyo sa last part. Ayan, okay, convinced na si Ma'am Melissa, si Ma'am Rachel, si Ma'am Arlene. Okay, na-convince ko na kayo. Ayan. Okay, good. Okay, so yan yung step 1 ko Dapat ma-convince ko kayo. Kasi kung hindi ko kayo mako-convince, nako, walang silbi tong training na to. Wow, nandito si Ma'am Margie. Hello, Ma'am Margie. Ayan, ang dami. Okay, so si Ma'am Stella na-convince ko na. Alright. So, congratulations. Ayan, eto na. So, paano tayo magsisimula na mag-build ng branding sa social media? Paano nga ba? yan yung sa alamin natin. So, first, dapat malaman natin ito. Okay? Dapat alamin natin sa social media ngayon. Ito yung mga dapat alam natin at dapat maging aware kayo. Kasi ako, naging aware lang ako lately. Okay? Recently lang ako naging aware na ganito na pala sa social media ngayon. Okay? So, tingnan natin kung sino yung matatamaan sa inyo. Sana matamaan din kayo. Kagaya ko. Number 1. Eto, number 1. Ayaw na ng mga tao ang binibentahan sila. Okay? Ayaw na ng mga tao ang binibentahan sila. Ayan. So, sino sa atin dito yung laging post, okay, puro tungkol sa Kaiser, okay, 3529, 5882 per month, okay? Sino sa inyo? Sino sa inyo yung laging ganun? Ako po, okay, so ako rin po ay ganun din. Okay, ganun din ako, ganun din yung mga lagi kong post dati. Okay, nandyan yung mga post about Kaiser, about mutual fund. Okay, so number 1, dapat maging aware po tayo. Maging aware tayo ngayon na sa social media, ayaw na nila yung binibentahan sila. Ayaw na nila yung binibentahan sila. Kaya kung maaari, bawas-bawasan natin or kung kaya mo, iwasan mo na lang yung mag-post ng mga para kang nagbibenta ng Kaiser products. Okay? So hindi masama na magbenta tayo, pero uulitin ko, hindi na gusto ng tao yung binibentahan sila sa social media. Okay? So balikan nyo yung mga yung mga pinakita ko kaninang mga IMG member na nakapag-build na ng kanilang branding. Pansinin niyo yung mga social media nila, post nila. Okay? Pansinin niyo yung mga madalas na pino-post nila. Okay? Kung magpo-post man sila ng about Kaiser, napakabihira.
Okay, napakabihira po. Lalong-lalo na si Coach Eliza. Alam niyo ba one time, binisita ko yung ano ni Coach Eliza, yung personal account niya kasi talagang very curious ako ano ba yung mga pinopost ni Coach Eliza nung pinag-aaralan ko tong personal branding. Then nakita ko doon, grabe, wala akong makitang mga Kaiser post. Wala akong makita doon about mutual fund na ano na 6,000 pesos, magkakaroon ka ng mutual fund. Wala kang makikita doon na 3,529 per month. Ito na yung mga benefits mo about Kaiser. Walang ganon. Bakit? Kasi na-figure out na ni Coach Eliza kung paano siya makakapag-build ng personal branding. At isa yun sa natutunan ko dito. Okay? Bakit? Kasi nga ayaw na ng mga tao yung binibentahan sila. Yan yung dapat isa sa mga tandaan po natin. Kaya kapag magpo-post ka sa Facebook, dapat isa yan sa iisipin mo. Ayaw na ng mga tao ang binibentahan sila. Alright? So again, number 1 pa lang po yan ha. Okay, number 2. Ayan. Ayaw na ng mga tao ang pinapangaralan sila. Okay, pinapangaralan sila. Okay, ano ibig sabihin nito? Ayaw na po ng tao ngayon, yung parang tipong ikaw yung nagtuturo sa kanila kung ano yung tama at kung ano yung mali. Okay, yung tipong kapag nagpo-post ka, akala mo ikaw lang yung tama, tapos sila mali agad. Ayaw na daw po ng tao ng ganun. Okay? Pansin niyo ba 'yon? Kapag something na ano, kapag nag-post ka na parang ikaw yung nangangaral sa kanila, walang masyadong like. Ang magla-like diyan mga IMG member. Tama ba? Okay, ayaw na kasi nila. Okay, yan po isang isang dapat maintindihan natin ngayon sa social media. Ayaw na ng mga tao yung pinapangaralan sila. Yung tipong kapag binasa nila yung post mo, akala mo ikaw yung pinakamagaling tapos hindi sila magaling. Okay, ayaw na nila yon. So dapat po isa to sa mga isipin natin kapag nagpo-post tayo. Number 3. Oops, mobra. Not number 4 agad. Okay. Next, ayaw na ng mga tao ang pinagsasabihan sila. Okay, ayaw na ng mga tao yung pinagsasabihan sila. Yung kanina, pinangangaralan, ito naman pinagsasabihan. Ano ibig sabihin naman nito? Okay, yung tipong parang ikaw na yung nag-uutos sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin at kung ano yung hindi nila kailangan gawin. Yan, ayaw na ng mga tao to. Okay? Kaya, again, kapag magpo-post ka, dapat isipin mo, itong post ko ba ay something na pinagsasabihan ko na siya? Or itong post ko ba ay something na pinangangaralan ko na lang siya? Okay, so dapat po, i-evaluate natin ang ating post. Ay, nagkabaligtad to. Okay, ito yung number 4. Hindi ka na nila papansinin kung hindi sila nakaka-relate sa content mo. Yan. Okay, pansinin nyo po yan sa mga post po ninyo. Pansinin niyo yan sa mga post ninyo. Bakit yung mga hindi IMG member, bakit hindi nagla-like or hindi nagko-comment, hindi nag-share? Bakit? Kasi hindi sila nakaka-relate sa post mo. O, yan yung sad truth. O, yan yung sad reality talaga. Okay? Hindi nakaka-relate yung mga tao sa mga pinopost mo. Okay? Oh, balikan ulit natin si Coach Eliza. Dapat si Coach Eliza mag-training, no? Okay, next time si Sister Eliza siguro magti-train sa atin. Okay? Pansinin niyo yung post ni Sister Eliza. Okay, pansinin niyo 'yan. Okay? Bakit sinishare natin? Bakit nila-like natin, hina-heart natin? Bakit tayo napapa-comment? Kasi nakaka-relate tayo. Nakaka-relate tayo sa mga pinopost niya. Na-inspire tayo sa mga pinopost niya. Ibig sabihin, okay, natatarget tayo ni Coach Eliza kasi very relatable yung mga pinopost niya. Again, tandaan mo to, hindi na nila papansinin yung mga post mo kapag hindi sila nakaka-relate sa'yo. Okay, kapag hindi sila nakaka-relate sa content mo, hindi nila papansinin yan. Okay, so yan po yung tandaan nyo. Okay, and lastly, katulad ng sinabi ko kanina, syempre kapag mamimili ng branded at saka hindi branded, pipiliin nila yung branded. Okay? Yan yung nangyayari sa social media ngayon. Namimili na yung mga tao ngayon kung sino ang pagkakatiwalaan nila. Okay? Alam mo ba, merong mga ibang client. Okay? Ako, na-experience ko to. Merong mga ibang client na mag-i-inquire.
Okay, mag-i-inquire, tapos, okay, sinagot mo na, pero hindi na sila sumasagot. Bakit? Kasi naghahanap sila ng mas mapagkakatiwalaan. Mas yung meron ng brand sa social media. Okay, so isa po yan sa masakit na katotohanan. Mas pinipili na ngayon ng mga client yung mga meron ng personal brand or meron ng reputation sa social media. Okay, so isa po yan. Halimbawa sa Facebook ads. Halimbawa sa Facebook ads, merong dumaan, dalawang Facebook ads. Isang ads ng isang kilala na sa social media at isang ads na hindi pa kilala sa social media. Sa tingin nyo, okay, sa dalawa na yon, sino kayo yung pagkakatiwalaan ng client? Halimbawa, sige, para mabigyan ko ng example kasi na-experience ko to. Okay. Halimbawa, post ni Doc Gigi. Okay? Facebook ads ni Doc Gigi, tapos Facebook ads ni Sir Romer. Sino pipiliin nyo? Siyempre, pipiliin nyo yung kay Doc Gigi. Bakit? Kasi kilala na siya. Tapos kapag titingnan mo yung mga followers ni Doc Gigi compare sa follower ni Sir Romer, eto 400,000 mahigit. Eto 5,000 mahigit lang. Sino pipiliin? Siyempre, pipiliin ko na si Doc Gigi. Eto, mas mapagkakatiwalaan ko to. Marami ng followers. Di ba? Yan yung power of personal branding. Madalas, hindi tinuturo ng iba. Okay? Hindi tinuturo. Okay? Kasi syempre, okay, part ng competition. Okay? Pero kaya napaka-importante na nag-aaral din tayo. Napaka-importante maging observant din tayo sa social media. Kasi yan talaga yung nangyayari. At yan yung sad reality. Kaya kahit post ka ng post, bakit post ako ng post, walang nangyayari? Okay, bakit? Kasi yung mga tao matatalino na. Mas pinipili na nila ngayon kung sino yung mapagkakatiwalaan nila. Yan. Okay, sana dito sa 5 na to, no? Okay, sana wag niyong kakalimutan. Para kapag magpo-post ka, kahit papano, meron ka ng edge. Meron ka ng edge sa mga hindi alam itong 5 na to. Okay? So, can you type edge? Kung ina-appreciate niyo po itong 5 na to na shinare ko po sa inyo. Can you type edge? Yan. Thank you. Meron ka ng edge ngayon sa mga ibang IMG member na hindi alam to. Okay? Kaya kapag magpo-post ka, okay, meron ka ng mindset. Kapag magpo-post ako, hindi ganito, hindi ganito, hindi ganito. Dapat ganito. Okay? At alam niyo po ba, nakakatulong yon para ma-build mo yung personal brand mo. Imagine si Coach Eliza, na-share niya sa amin sa executive meeting from less than 5,000. Okay, less than 5,000 yung follower niya nung last year. Tapos ngayon, imagine, naging 40,000 mahigit. Okay, bakit? Kasi na-build niya yung personal brand niya. Okay, at yan din yung gagawin natin. Yan din yung gagawin po natin. Alright? So paano tayo magsisimula? Okay, kanina Sir Romer, paano ba tayo magsisimula? Okay? Sige, wag po ngayon mag-alala, malapit na. Okay, ito yung tanong. Kailangan ba kopyahin natin sina Coach Eliza, Coach G. Isaal, Coach Dave, Coach Malvin, or Coach Gigi? Sa tingin niyo po, kailangan ba natin kopyahin? Kopyahin natin yung mga post nila kasi gaganda ng mga post nila, inspiring, relatable. Sa tingin nyo, kailangan ba kopyahin natin yung mga post ni Coach Eliza? Kailangan ba gawin din natin yung mga video na ginagawa ni Coach Chi? Sa tingin nyo, kailangan ba kopyahin natin lahat ng mga post ni Sir Dave? Yung mga post ni Sir Malvin, yung mga poster na ginagawa ni Sir Malvin, yung nakalagay yung logo niya, kailangan ba natin isave yun sa ating cellphone? Tapos, yun din yung ipopost natin kasi effective. Mukhang alam nyo na yung sagot. Okay, I think lahat tayo mag-a-agree. Okay, na ang sagot ay hindi. Okay? Hindi. Okay? Kasi kung kokopyahin mo yung mga yon, hindi mo na personal brand yun eh. Okay? Hindi mo na brand yun. Brand na nila yun. Parang ang nangyayari, okay? Parang ganito. Yung sapatos na Nike, okay, ikaw na yung nagbibenta.
Okay, ikaw na yung nagbebenta. Minamarket mo na ngayon yung Nike, yung brand ng Nike. Which is hindi. Kung gusto mo, dapat gumawa ka ng sarili mong brand. At yun yung ipamarket mo. Ang tawag doon, personal branding. Okay, so doon na papasok yung personal branding. Okay? So pwede tayong ma-inspire. Yes, ma-inspire tayo sa mga content nila. Pero hindi dapat kopyahin ang mga content nila. Okay? Huwag natin kopyahin yung mga content nila. Ma-inspire tayo. Gumawa din tayo ng sarili natin. Okay? So bakit hindi maganda ang pagkopya ng personal brand? Okay, una, hindi sustainable. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang personal branding, this is for long term. Long term po ito. Ngayon, kung kopya ka lang ng kopya, hindi magiging sustainable yung ano mo, yung pagbibuild mo sa online. Nakakapagod ka, mapapagod ka dahil hindi mo style o tunay na kwento yung ginagamit mo. Okay, hindi sustainable. Eh paano kapag hindi na mag-post si Coach Malvin? Hindi na mag-post si Ma'am G? Hindi na mag-post si Coach Eliza? So ibig sabihin hindi ka na rin magpo-post. Okay, I hope nagigets niyo yung point. Okay, hindi sustainable yung magka-copy-paste ka ng mga post ng mga ibang coaches or ibang IMG member. Alright? So pangalawa, hindi authentic. Nalala nyo kanina? Okay, yung mga tao ngayon, alam na nila. Okay, alam na nila, matatalino na yung mga nasa social media ngayon. Alam na nila kung kanino sila magtitiwala. Okay, ramdam na ng mga audience kung nagpapanggap ka lang or ginagaya mo lang. Okay? Halata naman, lalo na kapag poster ni Sir Malvin, nilagay mo sa social media mo, o nakalagay dun yung logo ni Sir Malvin, o halata na ginagaya mo lang. Halata na hindi ikaw yun. Okay? So, hindi authentic. Okay? So, again, sa personal branding, natutunan ko po dito na dapat authentic tayo. And hindi ko makakalimutan yung shinare sa amin ni Coach Eliza sa executive meeting. Sabi nga niya, document. Don't create, document. Ang ibig sabihin, magkwento ka kung ano yung nangyayari sa'yo tungkol sa buhay mo. Okay? Na related sa IMG, related sa ginagawa natin. Para authentic. Pansinin niyo yung mga post ni Coach Eliza, ganun yung mga post niya. Ganun din sila Coach Malvin, sila Coach G. Okay? Ganun yung ginagawa nila. Okay? So again, okay, hindi maganda nangongopya tayo ng mga poster or nangongopya ng mga post, copy-paste. Minsan, nagka-copy-paste ka, hindi mo pa natatanggal yung send message here, nakalagay, alay sa dahay. pati yun kasama na sa post mo. Okay, hindi po. Okay, so again, dapat maging tayo, wag nating kopyahin yung mga post nila. Ma-inspire tayo pero wag nating kopyahin. Pangatlo, walang connection. Mas na-attract ang mga tao sa kwento at journey na totoo. Okay? Mas makaka-connect pa sa mga audience mo, okay? Kung makaka-relate sila sa story mo, makaka-relate sila sa journey mo. Ang kagandahan sa personal branding, ang maa-attract mo ay yung mga taong kagaya mo. Ma-attract mo yung mga taong parehas yung mga challenges. At dahil parehas yung mga challenges nila, sa challenges na kinaharap mo or napagtagumpayan mo na, mas magaguide mo sila. Mas matutulungan mo na sila. Okay, ito share ko din. Okay, sinare din sa amin to ni Coach Meggy. Okay, sa aming executive meeting. So, sabi niya, gusto niyang i-build yung kanyang personal brand bilang isang IMG member na baon dati sa utang na ngayon, okay, malapit na mabayaran yung mga utang niya. Okay, so imagine kung yun yung laging pinopost ni Coach Meggy. Kung yung laging yun ang pinopost niya, ang maa-attract niya yung mga taong baon sa utang na gusto rin na mabago yung finances nila. At dahil yung mga taong yun, okay, parehang-parehas dun sa mga challenges na pinagdaanan ni Coach Meggy, mas matutulungan ngayon ni Coach Meggy yung mga taong yun. So ibig sabihin, mas magagawa ni Coach Meggy yung mission ng IMG sa mga taong yun. Tama? Which is yun naman yung mission natin. Matulungan yung mga taong yun. And sinabi nga ni Coach Meggy, hindi lahat kaya nating tulungan. Tandaan nyo po yan. Okay, dito sa social media,
hindi lahat matutulungan mo yan. Okay? Kasi iba-iba yung mga financial challenges nila, iba-iba yung mga financial problems nila. So ang tanong, paano mo sila matutulungan? Matutulungan mo sila sa pamamagitan ng mga experiences mo, sa pamamagitan ng mga challenges na napagtagumpayan mo na at pinagtatagumpayan mo pa lang. So kapag nagawa mo yon, yun yung lagi mong na-share sa social media, nagkakaroon ka na ng connection. Okay? Nagkakaroon ka na ng connection. Pero kung wala kang hindi mo nagka-copy-paste ka lang, wala, hindi ka makakapag-connect. Okay? I hope nagigets niyo po ito. Okay? So yan po yung dahilan. Kaya again, ito yung isang dahilan kaya less effective na ang copy-paste method. Okay? Ito na yung isang dahilan kaya less effective na ang copy-paste method. Okay? Sige nga, patype nga po yung word na copy-paste. Okay, kung ikaw to, kung madalas nagka-copy-paste ka lang ng mga post, tingnan nga natin. Ayan, so ito po. Okay? Copy-paste. Ayan. So I hope ma-realize nyo to. Okay, na hindi na effective or less effective na yung pagka-copy-paste natin. Okay, kaya kailangan na natin magbago. Kailangan na nating baguhin yung strategy natin sa social media. Okay, kasi again, matalino na yung mga tao ngayon. Mas matalino na sila. Okay, dati yes, effective siguro tong copy-paste na to, pero ngayon hindi na. Okay, hindi na po effective yan. Okay, and sigurado ako na i-experience nyo yan. Alright? Okay, so let's move on. So, paano tayo gagawa ng content para sa personal branding natin? Okay, ito na, malapit na. From the word personal, dapat sarili nating kwento or experiences ang nasa content natin sa social media. Ulitin ko, from the word personal, dapat sarili nating kwento or experiences ang nasa content natin sa social media. Hindi mo pwedeng tawaging personal branding yan kung yung laging nakikita sa post mo ay mukha ng ibang tao or content ng ibang tao. Agree? So from the word personal, so dapat po sarili nating kwento or experiences yung nasa content natin sa social media. Okay? Tungkol sa mga experiences natin or tungkol sa mga bagay na nakaka-relate tayo. Alright? Okay. So, i-connect natin ang ating experiences or life story sa ating campaign. So, dyan tayo makakapagsimula na makapag-build ng personal brand kapag na-connect na natin yung mga experiences natin, yung mga life experiences natin or life story natin sa mga campaign natin. So, dito mas nakikilala ka ng audience mo. At the same time, okay, yung mga taong the same sa mga experiences mo, sila yung makaka-relate sa'yo. Okay? At dahil makaka-relate sila sa'yo, mai-inspire sila sa'yo. Okay? At ikaw yung mas pagkakatiwalaan na nila. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, dito na papasok yung ChatGPT. Okay? Dito na papasok yung AI. Okay? So, again, sabi ni ChatGPT, ako ang tutulong sa inyo. Oh, ang galing, no? Naka-uniform pa ang ating ChatGPT. Okay? Galing, no? AI yan. Okay? So sa AI, pwede mong bihisan yung mga tao ngayon. Okay? Pwede mong pagsuotin ng mga uniform natin sa IMG. So, ang galing, no? So nagagawa na yan ng AI ngayon. So sa tulong ng ChatGPT, alamin natin kung ano yung magiging personal branding natin. Okay? So dito tayo magsisimula. Ano ba yung magiging personal branding mo sa social media? Okay, so lahat tayo dito, sigurado ako, kagaya ko nung nagsisimula ako, hindi ko alam ano ba yung magiging personal brand ko, saan ba ako magsisimula? Maring ganyan din yung tanong mo. Ano ba yung personal brand na pwede mong i-share sa social media para makakonect yung mga tao sa'yo? Okay? So ito po yung step by step. Okay, step by step process, which is mamaya i-demonstrate ko po sa inyo. Ipapakita ko lang. Step 1, so first, install ChatGPT or mag-sign in po kayo sa, kung gagamitin nyo po ay laptop, punta po kayo sa chatgpt.com. Then mag-sign in po kayo with Google account or email. So ayan po yung step 1. Step 2, okay, write your life story.
Okay, ito po yung step 2 ha, huwag niyong kakalimutan to kasi ito yung pinakamahalaga para makapag-build ka ng personal brand mo sa social media. Okay? So, isulat mo yung life story mo. Ulitin ko, isulat mo yung life story mo na gusto mong i-share sa social media na makaka-relate sila at mai-relate mo din sa campaign natin sa IMG. Okay, not necessary na simula nung 1-year-old ka hanggang kung ilang taon ka na ngayon, halimbawa 30 years old ka na ngayon, so 1-year-old to 30 years old, ikukwento mo yun. Hindi po ganon. Okay? Yung life story mo na sa tingin mo makaka-relate yung mga tao sa'yo at sa tingin mo yung life story na yun ay makakatulong sa kanila para ma-realize nila yung importance ng IMG or ng tinuturo natin. Okay? So I hope na naiintindihan nyo yun. Life story. Okay? And meron akong ginawang prompt. Meron akong ginawang prompt na ika-copy paste nyo na lang tapos ilalagay nyo sa ChatGPT tapos bibigyan niya na kayo ng mga questions para masagutan nyo yon. Kapag nasagutan nyo yon, ibibigay niya sa iyo yung life story mo. Okay? So yan po yung may tutulong sa iyo ng ChatGPT. Kasi minsan may mga tao po na ang hirap ang hirap bumuo ng isang content or bumuo ng isang story, di ba? Marami sa atin hindi marunong gumawa ng kwento. Pero sa ChatGPT, tutulungan niya tayo. Okay? Okay, so pagkatapos ng step 2, punta tayo sa step 3. Copy your life story and paste here. So ipi-paste nyo dito sa ChatGPT prompt template for personal branding. Pag meron ka ng life story, okay, kukopyahin mo yon tapos ilalagay mo dito sa ChatGPT prompt template. Okay? Next, number 4. Pag lumabas na yan, use the result to create a specific post using the life story plus prompt. Okay? Dito sa number 4, kukopyahin mo ngayon yung specific na part ng story mo. Okay? Then, ilalagay mo yun sa prompt. Okay? At si ChatGPT na yung bahala na gagawa ng content na related sa life story mo at sa IMG. Nagigets nyo? So, siya na yung magko-combine. Iko-combine niya yon, gagawa siya ng content. Hindi nyo na-imagine? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay? So, number 5 is repeat the process by providing specific life experiences or story. Okay? So, yan po yung step by step. Okay? So, gusto nyo ba ng demo? Ayan. So, ito na yung magiging last part ng training natin. I-demo ko sa inyo. Gusto nyo ba ng demo? Let me know. Can you type demo kung gusto nyo? Ayan. Alright. Thank you. Thank you. So, may natutunan po ba kayo so far? Okay, sige. Bago tayo mag-demo, may natutunan po ba? Thank you. Thank you. Okay, so again, praise God. Okay, so ibig sabihin, effective ang ating, ngayon, ang ating training. Sige po, wait lang. Iano ko lang yung aking ChatGPT. Okay, so iano ko lang yung ChatGPT ko para may pakita ko sa inyo yung step by step. And may naka-prepare na rin ako dito na may naka-prepare na rin dito na prompt. Okay, so itong prompt na to isa-send ko po sa aming executive group chat, tapos yung mga executives na lang po yung mag-share sa mga ka-team po nila. So ganun na lang po yung gagawin natin. Okay, kasi hindi ko pa na-save to sa Google Drive. Okay, i-send ko na lang po mamaya after po ng training natin. I-send ko mamaya sa ating executive group chat. Okay. Sige. Gawin na natin yung demo. So, i-demo ko po sa inyo paano ba nag-work or paano ba gagamitin itong ChatGPT. Yan. Okay, ito yung ChatGPT. So ako meron na akong ChatGPT. So makita nyo dito. So ChatGPT 5 na to. Okay, so ngayon ginagamit natin yung ChatGPT 5 for free. Okay, so kaya very to. Ito yung
ito yung latest na na model ngayon ng ChatGPT. Okay, kung manonood kayo sa YouTube, grabe, ang daming magagawa nito. Pero syempre, ang pag-usapan lang natin ngayon is paano tayo makakagawa ng mga content, okay, na makakatulong para sa personal branding natin. Okay? So ano yung step number 1? Ang step number 1 natin, syempre, mag-sign in sa ChatGPT. And then, ang next natin ay yung magsulat tayo ng story. Okay? So, ang i-share ko sa inyo, okay, papakita ko sa inyo yung papakita ko sa inyo yung ano ba to? Nakita niyo po yung yung screen. Nakikita niyo po ba yung yung sinishare ko ngayon? Yes, Coach. Okay. Thank you, sir. Yan. Okay. So, eto. Meron na ako naka-prepare dito ng mga prompt. Ito yung mga prompt. Okay? Ito na yung mga prompt. So, detailed prompt. So, prompt, ito yung gagamitin natin. Ika-copy-paste po natin yan. Okay. Halimbawa, ito. Okay. So, detailed prompt life story generator. Pag ikokopya natin to, kopya nyo lang yan mula diyan hanggang dito. Okay. Copy natin. Copy. Tapos punta tayo sa ChatGPT. Okay? So, pagpunta ka dito sa ChatGPT, ipipaste mo na lang yan. Ilalagay mo na lang dito. Okay? So, pag nilagay mo na yan, wala ka nang babaguhin dyan. Okay? I-click mo lang itong arrow na to. Isesend mo lang kay ChatGPT. Okay? Then, si ChatGPT ngayon, okay, bibigyan ka niya na ngayon ng okay, handa ka na ba bibigay ang sagot sa questionnaire? Ayan. Sorry. Ito pala yung mga tanong. Ito yung mga tanong na dapat sagutin nyo. Okay, ito. So, kapag nasagot nyo yan, yung pangalan, okay, yung dating situation mo ngayon, sasagutin nyo yan. Okay, so sagutin mo lang yan para makagawa ka ng story. Okay? So, pag nasend nyo na to, nasend nyo na yung mga details na yan, gagawan ka niya ng story. Okay? Kaya ang tawag dito ay, ang tawag sa prompt na to, detailed prompt life story generator. Okay, so sagutin mo muna. Okay, sasagutin mo muna yung yung mga question na to. Pag nasagot mo 'tong mga question na to, si ChatGPT na yung gagawa ng life story mo. Okay? Igagawa niya ng life story. Ayan. So sagutin niyo po muna to. Ayan, may mga tanong dito. Ano yung situation mo noon? Okay, yung trabaho mo, yung income mo, ano yung pinakamalaking problema or hamon? Bakit Bakit tinatanong to? Okay, para makita dito ano yung mga naging challenges mo noon. Kasi eto na, dito na papasok yung personal brand mo para yung mga tao makaka-relate sila. Sino yung mga tao makaka-relate sa'yo? So makaka-relate yung mga taong kagaya ng naging situation mo noon at yung mga naging problema mo noon. Makaka-relate sila dyan. So ito yung mga struggle details. Ayan, so yung mga turning point mo, nung nakilala mo na sa IMG, ano yung mga na-realize mo, ano yung transformation mo kung meron na, okay, kung wala pa, okay, pwede mong i-share yung mga small wins mo dito sa IMG, yung mga nare-realize mo, yung mga natututunan mo. So pwede mong i-share dito. Okay? So once na na-provide mo na yan, once na nasagutan mo na yan, ibigay mo kay ChatGPT. Okay? So pag binigay mo na kay ChatGPT, makakabuo na yan ng story. Okay? So I hope nagigets po ninyo. So ngayon, punta tayo sa step number ayan, dito na tayo sa number 3. Ayan, tapos na tayo sa number 2. Halimbawa, nasulat mo na yung story mo. So ngayon, punta tayo dito sa step 3. Okay? Copy your life story and paste here. ChatGPT prompt template for personal branding. So ano yun? So ito po yun. Ipapakita ko ulit sa inyo. Ito yung pangalawa. Yan. ChatGPT prompt template for personal branding. So pag nagawa mo na yung step 1, yung nasulat mo na yung story mo, nakuha mo na yung story mo, ilalagay mo naman dito sa template na to. Okay? So una, insert mo dito yung life story mo. Okay? Yung galing dun sa step 1, dun sa pag-generate ng story mo. So ilalagay mo dito, insert mo dyan.
Okay, tapos mamimili ka dito kung ano yung tone. Ano yung dun sa part 1 na training na to, na-share ko sa inyo yung ano yung tone. So ano yung tone? Ibig sabihin inspiring ba? Gusto mo ba pag binabasa nila yung message mo is maging inspiring or gusto mo ba pakiramdam nila nire-real talk mo sila? Parang ganon. Okay, so yan po yun. Mamimili kayo dyan. Okay, then ilalagay mo dito yung target audience mo. Sino yung target audience mo? Okay, dito na importante po ito ha. Huwag niyong kakalimutan tong target audience. Kasi dito ita-target mo kung sino yung gusto mo talaga na matamaan ng post mo. Na sa tingin mo makaka-relate sila. Okay, yun yung tatandaan nyo dito sa prompt na to. So una, ilalagay mo yung story. Pangalawa, mamimili ka kung ano yung tone. Okay, ano yung gusto mong pakiramdam nila kapag binabasa nila yung post mo or kapag pinapakinggan nila yung post mo. Okay, gawin natin? Okay, sige. Meron na akong sample dito. Okay, sasample natin si Coach Meggy. Okay? Si Coach Meggy, ginawan ko siya ng nagpaano ako, humingi ako ng story niya. Okay, yung story niya, yung story niya sa YouTube. Okay, so sabi ko, pwede bang kunin natin yung, pwede bang isend mo sa akin yung story mo. So ito yung story ni Coach Meggy. Yan. So, ayan po yung story niya, di ba? Mahaba-haba po ito. Ayan. Yan yung post, yun yung story ni Coach Meggy. So gagamitin natin 'yan. Gagamitin natin para makapaggawa tayo ng ng brand, okay? Ng brand. Okay, sige, gawin natin. Kopyahin natin yung prompt. Ilagay natin tong story ni Coach Meggy. Kopyahin muna natin yung prompt. Okay, ito yung prompt, di ba? So, kopyahin natin to. Copy. Kopyahin ko lang tapos ilagay ko sa isang Word. Yan. Ipi-paste natin dito. Ayan, ipi-paste natin dito. Tapos insert natin yung story ni Coach Meggy. Okay, kunin ko yung story ni Coach Meggy. Copyin ko. Nasusundan nyo po? Yan. Can you type yes kung nasusundan? Baka po, kung hindi nyo po masundan, iano nyo na lang. Ang tawag dito? I-send ko na lang po yung recorded nito para mapanood nyo. Okay, balik tayo doon. Okay, ipi-paste natin ngayon dito sa insert your life story. So ilalagay natin dito. Here's my story. So ilalagay mo lang dyan. I-paste natin. Ayan, naka-paste na. Tapos, okay, choose my tone should be, ayan, ano yung, halimbawa lang, halimbawa ako si Coach Meggy, no? Halimbawa gusto ko inspiring, okay, inspiring, real talk, tapos gusto ko, ang ita-target ko mga millennial, yan. Tapos Gen Z. Okay, so tanggalin natin to. Or pwede rin yung storytelling, okay, para ka nagkukwento. Feature vibe, sige, tanggalin natin to. Faith-based, ayan. Kasi dun sa story ni Coach Meggy, binabanggit niya doon yung si Lord. Okay, so ilalagay natin yung faith-based. My target audience. Okay, so halimbawa ang target ko ay mga parents. Ayan, struggling parents. So tanggalin natin yung OFW. Sige, lagay natin yung OFW. Tingin ko may mga OFW naman na makaka-relate sa utang. Breadwinners, financial beginners. Okay, so halimbawa tanggalin natin to. Financial beginners. Women in debt. Okay, para makarelate sila sa Tapos use Tagalog or Taglish to keep it authentic and relatable. So kasama yan sa prompt. Okay, nilagay na natin yung relatable. Okay? So yan yung prompt, 'di ba? So nilagay na natin yung story, tapos namili na tayo kung ano yung inspiring real talk, yung tone. So ika-copy natin 'to. Okay, copy. Okay, copy natin tapos ilagay natin sa ChatGPT. Punta tayo sa ChatGPT ulit. Okay, new chat. Okay, ka-copy paste natin dito. Ayan.
Mali ata yung na-copy ko. Ayan. Oops. Ayan. Copy natin. Tapos punta ulit tayo sa ChatGPT. Ayan. Pasensya na po. Ito yung medyo ano na. Okay. Yan. So ilagay natin dito. Tanggalin natin tong detailed prompt. Tanggalin natin. Okay. I'll provide answers to questionnaires about a person's life transformation. Your job is to create, polish, emotionally engaging, faith-centered life story that follows this structure. Yan. Oops. Oh, mali. Mali. Mali na copy ko, sorry. Wait lang po. Nasaan yung kinapin natin? Okay, ito. Mali na kopya ko. Copy. Tapos, lagyan natin dito. Yan. So, pag nakopya nyo po yan, ito na yung ibibigay niyang suggestion. Okay? Ito na yung ibibigay niyang suggestion sa inyo. Okay? So, dito magkakaroon na kayo ng idea. Magkakaroon na po kayo ng idea kung ano yung mga type of post na ipopost nyo sa social media. Okay? So, ito yung personal brand statement. Halimbawa, ito. Mula sa kawalan hanggang kasaganaan. By God's grace, tinulungan akong bumangon ng pamilya at makalayo sa utang habang kasama ang mahal sa buhay. So, yan yung idea na ibibigay sa ni ChatGPT. Okay? So, bibigyan kanya na rin ng brand pillars. Okay? So, ito yon. Yan. So, ibig sabihin, ito yung mga outline na pwede mo nang sundin or ito na yung mga pwede mo maging foundation sa pagpo-post mo sa social media kung ano yung mga ipo-post mo. Okay, binigyan ka na rin yan ng 5 post ideas. Ayan, so 5 mindset shift na tinuro sa akin ni Lord para makabangon sa 2 million. So ito na yon. So hindi ka na para kang nagbebenta. So sinishare mo na sa kanila yung story mo. Okay, ito yung mga suggestion ni ChatGPT. Okay, so ganyan po siya nag-work. Okay, para magkaroon kayo ng foundation sa paggawa ng post. Okay? So punta tayo sa step number 4. Yan. Ito, yung the life story plus prompt. Ibig sabihin nito, pagsasamahin natin yung story at saka yung IMG. IMG campaign or IMG mission. So pagsasamahin natin. Okay? Pagsasamahin natin yan. Halimbawa, ito. Okay? So ito, gawin natin. Okay, ito. Gagawin natin, i-connect natin yung story ni Coach Maggie sa IMG mission. So, ito yung IMG mission, di ba? Changing people from spender to saver and create wealth for their families. Tapos, ilalagay natin yung story niya. Tapos, dito sa baba, ilalagay natin yung audience. Ang audience, breadwinners, mother, parents, okay, parents, with deaf, OFW with deaf. Ayan. Tapos, ang tone niya is inspirational. Okay, ang tone niya ay inspirational. Tapos, ito yung hihingin natin kay ChatGPT. Please give me 5 Facebook posts with different angles focus on how my story align with the IMG mission. Make it relatable, educational, and inspirational. For each content, dapat meron siyang hook, value, call to action, and hashtags. And then, hihingi rin tayo kay ChatGPT ng 3 different angle with short reel script na merong hook, story, and then yung mission ng IMG, and then 5 quotation to inspire my audience. So again, itong prompt na to, nandun din sa ibibigay ko sa inyong prompt. Okay, kopyahin natin yan, ilagay natin sa ChatGPT. Okay, ilagay natin kay ChatGPT. Okay, so new chat. Okay. So ilalagay natin.
Tapos, click natin tong arrow na to. Yan. So, meron ka ng Facebook post. Okay, 5 Facebook post na pwede mong pagpilian para connected yung post mo, okay, connected yung story mo sa IMG mission. Okay, not necessary laptop, okay? Pwede po ito sa cellphone. Okay? Copy paste lang po ito eh. Copy paste lang. So, ika-copy paste mo lang yung prompt na isi-send ko po sa inyo. So, basahin natin itong Facebook post na to. Halimbawa, post number 1, from spender to saver. Okay, ito yung hook. May bahay pero walang pambili ng gatas. So, kwento yan ni Coach Meggy, di ba? Paano nangyari to? So, ito yung kwento. Dati, akala ko okay ang buhay basta may magandang bahay. Pero nung dumating ang panahon na wala kaming pambili ng gatas, para sa anak, doon ko na-realize hindi pala asset ang sukatan ng yaman. IMG ang tumulong sa akin makita ang totoong halaga ng pagiging wise sa pera. Na dapat lang kumikita, kundi natututo rin mag-ipon at magpalago para sa pamilya. So ang call to action niya, kung gusto mong matutong maging spender to saver, tara, sama ka sa mission. O, di ba? So, question. Sa tingin nyo, itong post na to, okay? Itong post na to, na-connect ba ni Coach Meggy yung story niya sa mission ng IMG? Yes or no? Yes. Yes po. Connected, di ba? Yan yung trabaho ni ChatGPT sa atin. Bibigyan lang natin siya ng story natin, yung story natin mismo, yung gusto mong story na ma-share sa social media para makilala ka, yung personal brand mo, gamitin mo to. Makakatulong sa atin to IMG, TRM family. And naniniwala ako makakatulong ito sa inyo. Okay? Maging consistent lang tayo sa paggawa. Okay? Basahin pa natin. Angle number 2. Okay? Akala ko wala nang pag-asa hanggang nakilala ko si Lord at ang IMG. So, story din to ni Coach Meggy. Okay? So, baon sa 2 million sa utang, halos nawala na ng gana sa buhay. Okay? Kasi ito, nabanggit niya to sa sa story niya. Pero sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng IMG community, napansin niyo ba? Dahil story to ni Coach Meggy, yung pagkakasulat ay parang si Coach Meggy talaga yung nagsasalita. Kasi nga, story niya to. Gets? Okay? Nagigets niyo po? Can you type gets kung nasusundan niyo po itong sinishare ko? Yan. Yan ang power or yan yung may tutulong ng ChatGPT or ng artificial intelligence sa atin. Imagine kung lahat ng IMG member, kaya lang 141 lang tayo dito. Imagine kung lahat tayo dito, 141, i-share natin yung story natin sa mga Facebook post. Imagine kung gaano yung impact nito sa social media. Oh, itong kwento na to, related sa IMG. Oh, magse-search na sila. Ano ba tong IMG na to? Ano ba tong IMG na to? Okay? Yan yung may tutulong sa atin ng IMG, ng ChatGPT. Okay? So, yan po yung prompt. Okay? So, yan yung Facebook post, di ba? Okay, dito, nagpagawa rin tayo ng video. Kung ikaw, halimbawa, gusto mo mag-voice over ka or gusto mo, hindi naman kailangan ipakita mo yung mukha mo, di ba? Pero mas maganda kung pinapakita mo yung mukha mo. Gayahin natin si Coach Eliza. Naglalakad-lakad lang sa World Center o di kaya nagja-jogging. Diba? Tapos basahin mo to. Okay? Basahin mo to. Halimbawa, nagluluto ka sa bahay nyo. Basahin mo to. May bahay kami pero wala kaming pambili ng gatas. O diba? So mag-ano ka lang. Kunyari, nagtitimpla ka ng gatas si Coach Meggy. May bahay kami pero wala kaming pambili ng gatas. So ayan yung hook. O ano yung story? Okay? Dumating sa point na 2 million ang utang namin, sobrang bigat sa dibdib, lalo na bilang magulang. So imagine, meron na ring script na ibibigay sa'yo. Okay? Na less than 1 minute mo lang to babasahin. Babasahin mo or kung kaya mo kabisaduhin mo. Actually, hindi mo kailangan kabisaduhin eh. Bakit? Kasi nga, story mo to. Kwento mo to. Hindi mo kailangan kabisaduhin kasi kabisado mo na yun kasi kwento mo.
Okay? Nagigets niyo po? Okay? Ayun po mayroon na ring script sa Reels, tapos bibigyan ka rin ng quotation. Kasi hindi naman madalas, hindi naman lagi mga Facebook post, di ba? Pwede ka rin gumawa ng, quotation na related sa story mo. Halimbawa, ito, yung quotation, hindi sukatan ng yaman ang laki ng bahay, kundi kung gaano ka kahanda sa kinabukasan. Sa tingin mo, may makaka-relate dyan? Siyempre, meron. Bakit? Kasi na-experience mo yan. Sigurado ako may mga tao din na-experience yan. Minsan kailangan mo lang mabasag para maitama ang direksyon sa buhay. So related din yan sa kwento ni Coach Maggie. Alright? Okay, so I hope, sorry po, nag-extend tayo ng 13 minutes. Supposed to be 1 hour lang po ito. Pero I hope meron po kayong natutunan. I hope naging valuable itong training na to sa inyo. Okay? So, hanggang dyan lang po yung demo ko. Again, isisend ko na lang po sa inyo yung prompt. Isisend ko na lang po yung mga prompt sa inyo para po i-copy-paste nyo na lang. Tapos ilagay nyo na lang doon yung story nyo. Actually, yung last prompt, okay? Yung last prompt, kung kaya nyo naman magkwento na hindi nyo na kailangan yung ChatGPT para ikwento yung kwento nyo, kung kaya mong i-type yun sa cellphone mo, kaya mong isulat, pwede mong i-type sa computer, kung kaya mo, pwede na kayong mag-direct dito sa prompt na to. Okay? Pwede na kayong mag-directa dito sa prompt na to. Actually, hindi lang yan yung prompt na naka-ready. Okay? May mga prompt po dito, may mga prompt dito na hindi lang sa IMG mission. Okay? Hindi lang sa IMG mission. I-relate din natin yung life testimony mo sa vision and crusade ng IMG. Okay? Iko-connect din natin yung life testimony mo sa mga benefits ng IMG. Okay? Mag-insert ka ano yung gusto mong i-highlight na membership benefits na nakatulong sa'yo. O, i-relate mo yung story mo dyan. Tapos, yung life story mo, i-relate mo sa mga concept na tinuturo ng IMG. O mag-insert ka dito ng concept na tinuturo ng IMG. Ilagay mo dyan. Si ChatGPT na yung bahala na i-connect niya yung story mo dun sa konsepto na yun. Okay? I-connect niya sa mga partner. Sa Kaiser ba yan? Sa mutual fund ba yan? Etc. Okay? So again, TRM family, I hope makatulong po sa inyo itong training na to. I hope nakatulong, marami po kayong natutunan and sana maging blessing po ito sa inyo and maging blessing din tayo sa mga hindi pa nakakakilala sa IMG. Naniniwala ako na yung mission natin very napakalaking blessing na napakagandang i-share. And sabi nga 'di ba, tayo we are blessed para maging blessing din sa iba. And again, gusto kong iwanan sa inyo yung favorite verse ko. And 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Okay? Gawin po natin yan para kay Lord. Alright? So thank you so much. Thank you for attending and God bless everyone. Yes, ayan. Maraming salamat, Coach Romer Alberba. Napakaganda. Napakagaling. Diba? Napakasimple lang pala gamitin ng AI para sa ating mission ni IMG, no? So, ba't nga ba hindi pa natin simulang gamitin? Ayan. So, sabi ko sa inyo, itong training na to, hindi nyo gustong ma-miss. Sayang, 141 lang tayo tulad nga ng sabi ni Coach Romer, no? Dapat yung buong IMG matutunan kung paano gawin to para naman mas marami pang ma-inspire sa mga kwento ng ating buhay. Ayan. So, bago ang lahat, ayan, bago tayo magpunta sa ating breakout room, pwede bang mag-picture muna tayo? Ano ko lang kung paano ko gagawin dito sa cellphone. Wait lang. We will help you, Coach. We will help you, Coach. Ayan, isa nga. Actually, message nga kita, Coach Maggie, kung pwedeng, ikaw muna mag-screenshot. Core team, core team, let's help each other, ha? So, kung ano yung kaya natin paano. Thank you, core team. And so, sige po, open natin yung camera natin. Thank you, Coach Unix. Ayan, let's all open our camera. Ayan. And then, thank you, Coach Romer Alberba, pati ako, sobrang feeling ko, pengi ako noon, magagamit ko na yan for my posting this coming weeks. Ayan, thank you. And agree ba kayo guys? Pusuan naman natin si Coach Romer. Ayan, thank you.
Coach Junel, nakapag-ano kayo? Just in case lang, hindi ko siya na ano. Or Coach Lynn, ayan, Coach Jen, if you're there. Ano tayo. And nakita ko si Ma'am Matin. Ayan, Ma'am Matin, thank you so much po. By the way, since nandiyan si Coach Matin as one of our EBCs, Ma'am Matin, okay lang po ba? Humingi po kami ng message from you for this training. Ayan. So, palambing naman po. Ayan, I know it's impromptu habang nagpipicture po lang. Thank you. Hindi pa ako nakapagtanong kay ChatGPT. Mag-ChatGPT muna ako para sa mga ano ko, sa message ko kay Romer. Ayan. Sige. So, marami ba kayong natutunan? Actually, kanina pa ako nandito. Talagang, una kong attend kay Junel and then kay Romer. So, about talaga sa online. Kasi nga, kumaga, kailangan natin mag-align doon sa kung ano na yung trend ngayon. Di ba? So, kailangan mag-upgrade na rin tayo kasi baka mamaya yung mga, kung yung ginagawa natin dati, baka napag-iiwanan na din. So, kailangan natin mag-upgrade. And yan, marami ako natutunan kay Romer. Isa pa lang yung tinuturo niya, ChatGPT pa lang. Pero, grabe yung yung mga comment dito. So, sigurado ako maraming maglalabas ng video ngayon dito, di ba? Mga video ng stories nila. Pero, yun, nagagamit ko na din siya. Medyo kinakapa-kapa ko din. Siguro, baka yung susunod dito, mag-e-edit naman ang ituro. Di ba? So, yun. Ano lang, maganda yun yung nakuha ko kay Romer. Siguro, yung ikwento kung ano ka. And ano yung branding mo? So, kanya-kanya naman tayo ng branding. Ano yung gusto mong, paano mo gusto makilala ng mga tao? And siguro, dapat talaga consistent. Yung nagpo-post ka everyday and then meron ka rin video na ginagawa. And then, yun, siguro pag-aralan nyo kung paano mag-edit. Madali lang naman, madali. Baka yun yung struggle kasi ng iba, meron ng script and then editing naman yung problema. So, madali lang daw yon sa TikTok. So, tsaka sa ano yung isa? Yung pa-edit. Basta yun, madali lang siya, medyo magtatanong lang kayo. Doon lang muna kayo sa pinaka-simple. And then, gawin nyo lang consistent. So yan, marami pang magagandang training dito, mostly dahil sa mga core group ng Sunday PT natin. And yan, kailangan lang talaga natin gawin. Ayan, tama, CapCut. So, kailangan lang natin simulan. And pag nasimulan natin yan, sunod naman doon, gawin natin consistent. So, yun lang. Thank you, Romer. Thank you, Coach Martin. Thank you, Sir Jun. Sir Junix, baka pwede. Thank you, Ma'am Martin. Thank you po talaga. And siguro baka pwede rin nating tawagin si CEO Eliza since na-feature. Isa na lang, Coach Eliza. Palambing naman po. Ayan. So, baka pwede po kayong mag-unmute. Thank you po. Nandiyan pa ba si Coach Eliza? Ayan. Nanga-ambush tayo ng mga... Oo. Parang leader's call ito. Yung victory natin. Ayan. Nandiyan pa ba si Coach Eliza? Ayan. Hi, Coach Eliza. Nandiyan ka pa po ba? Nandiyan pa ba, Sir Junits? Ano ba? 24. Nandito pa, no? Si Coach Eliza. Ayan, nandyan pa. Baka busy pa si Coach Eliza nag-edit. Ayan. So, ayan guys. So, habang paano kung mag-unmute si Coach Eliza? Unmute na lang po. So, habang wini-wait natin. So, siguro Coach Romer, thank you so much po for your training. And ako, I encourage everyone na sana lahat kayo, lalo na dun sa mga bago, sa mga sponsors ninyo, magpa-add po kayo dun sa TRM page. Tapos, yung natutunan nyo po ngayon na story, yung natutunan nyo sa training, i-post nyo po dun sa TRM page. Mas maganda po yung application nyo na. Like, yung isinample ni Coach Romer, gagawa kayo ng story nyo. Tapos, i-post nyo po sa TRM page para ma-support din po natin kayo. Makilala rin po namin kayo as a makilala natin kayo sa TRM family. Tapos, malay nyo po, next Sunday, may pa-reward kami sa mga magpo-post sa TRM page natin. So, and then i-like nyo rin po yung IMG page. So, ayan, Coach Junix, no? So, I think
Andyan pa ba si Coach Eliza? Or baka Maganda yun. Maganda yun, Coach Meggy. Oo. Apply natin guys kasi sayang yung mga training kapag hindi natin siya ina-apply. Kasi at the end of the day, hindi po kami ang makikinabang dyan, kundi kayo, di ba? So kami, kinokonek lang po namin yung mga technical, pero wag nyo pa rin kalilimutan yung pagiging authentic nyo and i-align pa rin po natin dun sa system ng IMG. In fact, guys, advance ko na sa announcement ni Sir Junix, baka kasi makalimutan ko. Guys, gather your team because next Sunday, kasi may mga series po itong mga training natin. Next Sunday po, sobrang na-humble ako kasi nag-represent po ng kanilang mga sarili, yung pinakananay and tatay natin sa TRM. Na sila naman daw next Sunday kasi naririnig nila ang dami daw umaattend sa online. So they want to share their training. So sa mga bago po, no, kung hindi nyo po alam, yung sila Ma'am Feli Santiago and Sir Ben Santiago, sila po yung tatay natin sa Truly Rich Maker. Sila po yung, grabe yung story ng mga to. And makinig po kayo dahil ituturo nila kung paano nila nagawa kung nasan sila ngayon. Because ang ultimate goal nila ngayon, natapos na nila yung mga promotion, gusto nila, ang goal nila, maging katulad nila tayo in terms of their success. Na ine-enjoy na po. They are seniors when they started the mission. So yun lang, Sir Junix, no? I'm giving back the floor to you. Sorry about that. Okay lang, Coach. Ayan. So, nakaka-excite, no? Ang ating Amang Hari at si Inang Reyna, ang ating partners, trainers sa susunod na 2 linggo. So, kaabang-abang naman talaga. Ayan. Alright. So, mag-breakout session pa ba tayo, Coach Meggy? Siguro, hindi na po, Coach. Baka may next. gusto mag-sharing lang. It's okay po. Sige. Baka may gusto mag-share. Ako, ayan, so Coach Romer, maraming salamat. Ang dami kong natutunan. Actually, ginagamit ko na rin yung ChatGPT, pero na-realize ko sobrang basic lang pala nung paggamit ko ng ChatGPT. Kaya pala hindi pa ganoon ka-powerful yung mga nakukuha kong ano. So napaka-importante pala ng mga prompts. Yan yung natutunan ko ngayong gabi. Napaka-importante ng mga prompts na binibigay natin sa ChatGPT. Ayan. So, thank you so much. Ayan. Kung sa mga nag-attend ngayon, congratulations, no? Tulad ng sinabi ko, libre lang binigay sa atin ni Sir Romer to. Pero kung kunyari makikita niyo sa Facebook yung mga dumadaan na ads na ganitong turo sa ChatGPT, may bayad to, no? So, sobrang, maraming salamat. Alright, sige. Okay na po ba yung picture natin? Kasi kung okay na, Yes po. alright, sige. So, bago tayo mag-goodbye at maghiwa-hiwalay, syempre wag natin kalimutan mag-whoosh. At tawagin muli natin ang ating partners trainer ngayong gabi para i-lead ang ating whoosh. Coach Romer, can you please do the honors? Siguro, let's end with a prayer, Coach Romer, no? Before Okay, sige po. Let's end with a closing prayer, then mag-wish po tayo sabay-sabay. So let's pray first. Father God in heaven, Lord Jesus, and the Holy Spirit, muli, Panginoon, nagpapasalamat po ako, Lord God, sa wisdom, Panginoon, na binigay niyo, Panginoon, para po ma-share ko, Lord, itong innovation, Panginoon, itong learning na to, Panginoon, sa TRM family, Lord God. Salamat, Panginoon, sa desire na binigay niyo sa akin, Panginoon, upang may bahagi, Panginoon, ng kaalaman na ito, Lord God, sa TRM family. Dalangin ko, Panginoong Jesus, na tulungan niyo, Panginoon, ang buong TRM family na may apply nila, Panginoon, ng mga natutunan po nila. Dalangin namin, Panginoon, na sa pamagitan po nito, Lord God, ay mas ma-share pa namin ang mission ng IMG sa mga kapwa namin mga Pilipino, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa IMG. Dalangin namin po, Panginoon, ang mga story namin, Lord God, ay maging pagpapala, maging blessing din sa iba, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na sa pansamantala po namin, pag-iwalay, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, sa bawat IMG member na nandito ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na kumilos kayo sa buhay nila at linisin niyo ang kanilang puso at isipan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoong Jesus, na pagpalain niyo po ang lahat ng aspeto ng mga buhay nila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya. Madalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo sila ng pag-asa sa lahat ng mga pinagdadaanan po nila ngayon, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So let's do the whoosh. And whoo!
push. One team, one dream, one system, one system, one mission, Bye. one Bye. Thank you, Thank you, guys. everyone. Coach. Bye. po. Thank you. God bless.